ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gusto naman nating makipagbati sa mga nakakagalit natin. Kaya lang, ang problema, mauna siya. Yun ang laging issue. Sino ba ang mauuna na lalapit? Ayaw nating mauna. Kasi lagi tayong nakaturo sa iba. Siya may kasalanan, kaya siya ang lumapit. At pakiramdam natin, pag nauna tayo, para bang nalulugi tayo. Bakit ako ang dapat maunang lumapit? Bakit ako ang dapat magpakumbaba? Kaya pakiramdam natin, lugi tayo pag tayo ang nauna na gumawa ng hakbang para makipagkasundo. Sa ating ebanghelyo ngayon, anong sabi ng Panginoon? Kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo. Kahit siya yung nagkasala. Kaya pag nauna tayo, hindi tayo lugi. Sa totoo, pag nauna tayo, nangangahulugan lamang na matapang ka. At ikalawa, tapat ka sa pagnanais mo na makipagkasundo. Pag nauna tayo napuntahan yung taong nakaalitan natin, tumataas ang respeto natin sa sarili natin. Hindi tayo nalulugi. Hindi nababawasan yung dangal natin. Nadadagdagan pa nga. Kasi nga, sino mang nagpapakumbaba, sino mang nauuna na gumawa ng hakbang para magkasundo ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kahit naman sa atin, yung mga tao na nakikita natin siya ang gumawa ng unang hakbang, tayo mismo ibinibigay natin sa taong iyon yung mas mataas na respeto. Kaya yung takot natin na lugi tayo pag tayo nauna, hindi totoo. Sa totoo, nadadagdagan yung respeto natin, lalo na sa ating sarili. Pinakamahalaga, yung self-respect. Yung mismong tayo, may respeto tayo sa sarili natin. Di bali na yung iba. Ang mahalaga sa sarili natin, sa konsyensya natin, sa kalooban natin, alam mo na gumagawa ka ng tama. At tayo mismo may paggalang sa sarili natin. Hindi yun pagyayabang, hindi yun pagmamataas. Yun ay palatandaan lamang ng maturity. Kaya tayo nagkakaroon ng respeto sa sarili natin kasi nakikita natin yung sarili natin na nagmamature. Sa kabilang banda,
kapag ang katwiran mo mauna siya, napaka-childish na katangian. Mga isip bata lang ang ganon. Yung lugi ako. Yung bang hindi ka nagbibigay, gusto mo lang ikaw yung tumatanggap. Ganon ang bata. Ayaw maagawan ng candy. Parang ganyan ang ating attitude. Kapag mauna siya, hindi ako, siya may kasalanan. Pero ang isang mature na tao, at malalaman mong matured ka na, umangat ka na sa level ng maturity, yung ikaw mismo, kahit siya pa yung nagkasala, ikaw na ang lumapit. Pag-usapan natin. Sa Ebanghelyo natin, ito ay proseso ng tinatawag nating fraternal correction. Ito ay payo ni Jesus sa simbahan, sa komunidad. Dahil hindi natin naiiwasan na nagkakaroon tayo ng alitan. Sinasadya man natin o hindi, nasasaktan natin ang isa't isa. At kapag merong nasaktan, mahalaga na harapin yung katotohanan na nakasakit tayo, iproseso natin at panumbalikin natin yung ating kapatiran na nasisira kapag nasasaktan natin ang isa't isa. Kaya yung fraternal correction ay parang gamot sa komunidad na pag merong isang nagkakamali, merong isang nakakasakit sa isa't isa, ay magkaroon tayo ng proseso para itama siya, lalo na pag siya yung nagkamali. Di natin pababayaan yung kapatid nating magkasala na lang. At lalong hindi natin basta ititiwalag na lang yung kapatid natin na nagkasala. Hanggat maaari, mapanatili natin yung pagiging buo ng ating komunidad. Kaya nga, fraternal correction. Kinokorek natin sa diwa ng kapatiran. Kaya wag natin kakalimutan yung salitang fraternal. Tinatama natin ang isang kasama natin, hindi para husgahan siya, hindi para idiin siya, kung hindi para itama siya sa kanyang naging pagkakamali. At tayo rin, umamin din tayo na meron din tayong parte sa hiwalayan minsan na nangyayari o alitan na nangyayari sa ating samahan, sa ating kapatiran. Pag tayo ang unang gumawa ng hakbang, ay yan din ay pag-amin na in one way or another, meron din akong kasalanan. Di ba ganun din sa mga mag-asawa? Sabi nga ay, it takes two to tango. Ano mang problema, pareho namang may kakulangan na dapat aminin ng isa't isa. Ganon din tayo sa magkakapatid sa ating komunidad. Yung fraternal correction na binigay ni Jesus, merong stages. Ang unang stage, kausapin mo muna ng sarilinan yung kapatid mong nagkasala sa'yo. Kayo muna, privately. At sana, sa unang stage pa lang, sana mapanumbalik na natin yung kapatid natin. Maayos na yung alitan. Kung hindi umubra, ay meron pang second stage. Magsama ka ng isa, dalawa o tatlo na kasamahan. Baka pwedeng mapag-usapan ng maliit na grupo. Magtulungan para maayos yung alitan. Kung hindi pa rin umubra, hindi pa rin susuko, isang guni sa mas malaking komunidad para magkaayos. Kumbaga ay humingi na ng tulong sa kinauukulan,
sa mas malaki pagka talagang hindi maayos sa pribadong usapan. Pero kung ayaw pa rin makinig, matigas pa rin ang ulo, doon palang ituring na hentil o publikano. Ibig sabihin, sige, hayaan mo na lang kung ayaw. Kung gusto niyang humiwalay, ay wala tayong magawa. Ginawa na natin ang lahat. Pero hindi pa rin tayo magsasara ng pinto. Kung sakaling bumalik siya balang araw, bukas pa rin ang komunidad natin para tanggapin ang sinumang nagkasala. Kaya nga, malinaw yung proseso. Una, sarilinan muna kayo. Pangalawa, magsama ka ng 2 o 3 bago yung buong komunidad. Kaya lang ang problema natin, minsan binabaliktad natin yung proseso. Pag meron kang nakaalitan, nako, sinabi mo na sa lahat. Naging tampulan ng chismis. At minsan, yung taong concern, siya pa ang pinakahuling nakaalam na meron ka palang sama ng loob sa kanya. Yun ang problema natin. Dahil insecure tayo, kaya kung kani-kanino natin sinasabi, yung nakaalitan natin, imbis na harapin mo siya. Kaya nga, tanda rin ng maturity, yung marunong kang kausapin, yung taong nagkasala sa'yo. Hindi yung sinabi mo na kaagad sa lahat. Pagka sinasabi natin sa lahat, naghahanap ka ng kakampi. Yan ay palatandaan muli ng immaturity at ng insecurity. Yung sinabi mo kaagad sa lahat, bago siya, yon ay hindi mabuting hakbang. Binabaliktad natin, yun ang problema. Kaya lalong lumalala ang problema. Kaya irespeto natin yung proseso. Pag nagkaroon tayo ng sama ng loob sa isang tao, kausapin mo siya privately. Kayo munang mag-usap. Huwag mo munang ipaalam sa lahat. At yun nga, step by step. Maging maingat tayo sa mga issue ng samaan ng loob. Kasi napaka-sensitive nating lahat. Yung maliit na bagay, lumalaki. Yung sanang maliit na problema lamang ay lumalala kapag ka hindi tayo naging maingat. Yung pinagmulan lang naman ay simpleng tampuhan. Pero dahil isinabi mo na sa lahat, nalaman na ng lahat, pakiramdam ng tao ay sinichismis mo siya, naku, lumala na ng lumala hanggang hindi na kayo magkasundo, hanggang nagkahiwalay na, hanggang hindi na na-solve yung problema. Ang pinagmulan lang naman, napakaliit. Kaya nga maging maingat tayo sa mga samaan ng loob. Hindi natin maiwasan ang samaan ng loob, pero may hakbang para ito ay maresolba. At nawa maging laging maingat tayo, maging matured, maging sensitive. Huwag tayong gagawa ng hakbang na hindi pinag-isipan at lalo na hindi pinagdasalan. Lagi nating pagnilayan yung salita ng Diyos, yung Biblia, na nagbibigay sa atin ng payo, tamang payo, para harapin natin yung mga nararanasan nating alitan. Hindi tayo exempted. Walang perpektong komunidad. Maging sa simbahan, nagkakaalitan tayo. Dahil mga tao tayo na may emosyon, di natin may iwasan yung magkasamaan ng loob, di magkaintindihan. Pero maging mature tayo sa pag-handle ng ganitong sitwasyon. Hindi kailangang lumala, magkahiwalay, maging mortal na magkaaway, pati pamilya nag-away na rin dahil lang sa simpleng
alitan at samaan ng loob. Gabayan nawa tayo ng Panginoon sa mga ganitong pagkakataon. Siya ang magbigay liwanag at karunungan sa atin para harapin natin ang mga suliraning pang-komunidad. Sinabi ni Jesus, kung dito sa lupa may dalawa sa inyo na nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng kanyang amang nasa langit. Kaya't manalangin tayo ng sama-sama. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan na may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, nakatatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin. Ipagdasal din natin ang mga taong kaalitan natin ngayon na hindi pa nare-resolba ang ating di pagkakasunduan. Ipagdasal din natin ang intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid, lalo na intensyon para sa mga may sakit at mga sumakabilang buhay. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, pagkalooban mo kami ng karunungan at ng lakas ng loob upang maayos namin ang mga alitang nagaganap, lalo na sa aming pamilya, sa aming komunidad, sa aming lipunan. Nawa kinalaunan kami magkasundo-sundo sapagkat kami magkakapatid. Sa pamagitan mo, ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, alahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Roque, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay San Roque na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.